That is, that is the song that talks about life's contentment and satisfaction. At hindi mo ma-achieve yan kung wala ang Panginoon. Okay? Of course, a good family is a family that is serving God. Kaya doon mo lang mafe-feel talagang satisfaction. Okay na my food, okay na yan. Hindi man so much. Sabi nga, wala ka namang wealth in this world. Pero alam nyo, if you have a fine family, that is already a treasure, cannot be bought with money. Hindi kayang bilhin ng salapi yan. At yan, mayroon kami. I hope ang mga anak ko could recognize that we are so privileged. Because we have a God whom we are serving. We have a good family. I can look back sa background ko. Ang lola at lolo ko, naglilingkod sa Diyos. Ganda ng pamilya, lahat ng mga anak naglilingkod. Although sa linya na lolo at lola, I think may dalawang anak na, hindi din maayos ang buhay. Pero sa level na namin, ika-third generation, sa tatay ko, sa amin kasi walang problema, whole family, naglilingkod talaga kay God. Doon sa dalawang kapatid niya na a little bit ang buhay ay hindi rin maayos, still doon, ang mga pinsan ko right now, naglilingkod pa rin sa Panginoon. Sa level namin. Okay? At saka, doon sa auntie ko na a little bit, hindi nakapag-asawa kasi ng unsaved din pero may naging anak pang pastor doon. So, I could look back na sabi ko, salamat sa Diyos na we have forefathers who served the Lord well at minana ng third and fourth generation sa part ni na Mrs. Ganun din Opo, na third and fourth generation na naglilingkod sa Panginoon. Kaya, that is really a wealth na hindi kayang lampasan ng pera. Amen? At, the satisfaction, the contentment is there. No? And we believe that that is God's way, and that is a living testimony that each and every one of us should follow through. No? At bawat isang kabataan, mangarap. Hindi lang kayo mangarap na yumaman kayo, mangarap kayo, naglilingkod kayo sa Panginoon. I want to build a family that is serving God. At makikita ninyo, nandun, yung awiting yan ay realidad yan. Amen? So, di ko alam. Subukan mong kantahin bukas yan. O mayroon ka na nakahanda para bukas? Mayroon na, sige. Di na kita pipilitin. Pero alam ninyo, ako kasi, nasanay ako. Nung ako'y bata pa na, pag sinabi ng pastor ko, kanta ako. Bakit? I always grab every opportunities because my thinking is this, when I do the work of God, every work that I do has always a reward on it. Kanta man yan, walis man yan, punas man yan, ano man gagawin ko dyan, there is always an appropriate reward. For every, ilalong-lalo na kung talento ko, gagamitin ko sa Panginoon, I will not make any excuses. Sige, kung gusto nyong gamitin, yan naman ang pinaka-purpose why I was given that opportunity. To please God and to make God happy. I-grab ko na yan. Sabi nga, pag opportunity, mga kapatid, opportunity grabber ako Hindi ko pinapalampas. Lalong-lalo na kung kaya kong gawin. Dahil ako'y naniniwala, I'll do it for God. I'll not do it for anybody. Pag ginawa ko sa Panginoon yan, may reward yan. Kaya tama lang motibo ko. Hebrews chapter 11. Okay, I have entitled our message ngayon. Hinahanda ko na kayo Okay? Mayroon pang Wednesday, last Wednesday, no? But I have entitled my message today that we should be a man of faith in 2021.
We ought to be a person na nagtitiwala sa Diyos as we approach 2021. Bakit po? I don't know what will happen sa 2021. Hindi ko alam. Hindi ako may hawak noon eh. Pero alam ko, ang Diyos ang may hawak. So anong gagawin ko? I must rely on God. Ang sabi sa Hebrews chapter 11, verse number 6, ang sabi diyan, but without faith, it is impossible to please Him. For he that cometh to God must believe that He is, and that He is a rewarder of them that diligently seek Him. By faith Noah, being warned of God of things not seen as yet, moved with fear, prepared an ark to the saving of his house, by the which he condemned the world, and became heirs of the righteousness which is by faith. By faith Abraham, when he was called to go out into a place which he should after receive for an inheritance, obeyed. And he went out, not knowing whither he went. By faith he sojourned in the land of promise, as in the strange country, dwelling in tabernacles with Isaac and Jacob, the heirs with him of the same promise. Verse 10, for he looked for a city which hath foundations, whose builder and maker is God. Amang banal dakilang Diyos, as we listen to the preaching of God's Word tonight, I pray, Lord, that each and everyone dito sa bulwagang ito, and even, Lord, sa mga bahay, those who are viewing us, help us, Lord, as we prepared facing the new year 2021, that we could be found, Lord, na we are people, we are a person who put our faith in God. And we will approach 2021 with reliance, with full trust, complete confidence in the living God who controls 2021. O Diyos, pag ito ang aming gagawin, we will not be caught by surprise. What will happen sa 2021? Dahil alam po namin na kayo ang Diyos na ipagkakaloob ito sa amin. On the other hand, we believe that there are a lot of things in store for us. Good or bad, alam namin, Panginoon, it's for your honor and it's for your glory. Bless us now as we have the message, that you will be magnified. Give the Holy Spirit the free course in our midst. And when my lips, O Lord, give me that word, put the right words in my mind and in my mouth so that I could be able to utter it. At kiniklaim ko, O Diyos, that the Holy Spirit will be the one that will give unwending wisdom and understanding on me and to all the listeners and viewers, na para, Panginoon, ang inyong mga salita will accomplish its purpose. Bless us now, for this all I pray in Jesus' name. And all the people say, Amen and Amen. Nais ko po na tayong lahat, as we look forward sa 2021, we will be a person that will put our confidence in God. Now, ang sabi dyan sa verse 6, for without Him, it is impossible to please Him. For without faith, it is impossible to please Him. For he that cometh to God must believe that He is, and that He is a rewarder of them that diligently seek Him. Talks about reward. We are motivated by rewards here on earth. Tama, hindi? Tayo po'y namomotivate na mayroong gantimpala sa ating paglilingkod. But alam ba ninyo, God wants us to go beyond, and that is pursue not earthly rewards, but eternal rewards. Yan ang nais ng Diyos na makita natin, na may mas maganda pang reward sa lupang ito. Although hinahanap natin at hinahangad natin that all of our effort, exerted services, at saka ang ating mga good things na ginawa, mga kapatid, will be rewarded here on earth. But may mas maganda pa. Mayroong rewarding in heaven. Amen? Okay? At iyan po, sabi niya, pursue a perfect prize in Christ.
which is more fulfilling than anything this earth promises. Kinakailangan i-pursue natin yan. Kasi much better yun eh. Kung baga, kung ikay mamili ng reward, anong pinakagusto mo? Siyempre, ang mas mahalaga, mas mahal, mas the best. Kung baga, di ba? Amen? Natural yun eh. Kaya sabi niya, hey, ang reward dito sa lupa, maganda na. Pero mayroong much better na kinakailangan nating ipurso at i-aim. Ano yun? Yun ay walang iba kundi ang reward na sa langit, okay, makukuha because that is more fulfilling than any earthly rewards or promises. Now, ano yun? You have to have faith in God. Ang sabi ng Bible diyan, he that must come to God must believe that He is. Amen? You must believe that He is. Have faith. You have to have faith in God. God is only pleased by those who believe in Him. Natutuwa lang ang Diyos. Sa kanino? Sa mga taong nagtitiwala sa Kanya. Amen? Ano pa sabi niya? Draw near to God when you meet God in the morning, in the afternoon, in the evening, at night, and seek Him. Get up, get with God, and get down with God in prayer. Alam niyo, ang taong may pananampalataya sa Diyos, lagi yan nakaluhod. Ulitin ko, hindi nyo yata nakarinig. Ang taong may pananampalataya sa Diyos, laging nakaluhod. Bakit po? Because yun ang kanyang pamamaraan upang ma-express niyang pagtitiwala niya sa Panginoon. Yun ang paraan upang kanyang mahingi at pagkaloob ang mga concern niya sa Diyos. At kung ano ang mga anxieties niya doon sa kanyang pagluhod, doon siya nare-release at nare-relieve sa kanyang mga bigatin. Yan po ay taong may pananampalataya sa Diyos. Kaya pag hindi ka sanay mananalangin, abay, hindi ka ito nagtitiwala sa Diyos. Gusto mo gawin ang lahat ng bagay sa sarili mong kakayanan, sa sarili mong dunong, sa sarili mong galing. Lagi kong sinasabi, mga kapatid, hindi masama na mayroon tayong brilliance of the mind, hindi masama na mayroon tayong abilidad, hindi masama na mayroon tayong skills and abilities, pero pag yan, hindi kasama ang Diyos, hindi ka magtatagumpay kahit ano pang gagawin mo. Kaya kailangan nakasentro yan lahat sa Panginoon. Ano mang trabaho, ano mang business, ano mang ginagawa, kinakailangan ang Panginoon ang una nakasentro yan. At ang pinaka-purpose yan for His glory, for His honor, for His ministry's benefits. Pag yan ang iyong gagawin, hindi ka mabibigo. Tutulungan ka ni God eh. Amen? So mga kapatid ko sa pananampalataya, we need to have faith in God. Pangalawa, we need to draw near, closer to. Alam niyo mga kapatid ito, kung ating concern ako so much sa tinatawag na family bonding, family relationship sa ating mga members sa simbahan, isa sa very much concern ko, alam niyo kung ano? Ang ating individual na relasyon sa Diyos una. Because yan ang pinaka-importante sa lahat. Kailangan ma-build mo solidly ang relasyon mo sa Diyos. At yan ay mangyayari lamang if you are living near, living closer to God through our prayer life every day. Bakit po? When you meet God, you ought to be faithful. At sabi ko lagi, the sweetest time that you can spend is your time with God. Laging sinasabi at nasanay tayo nung unang panahon at lalo po sa kahit na sa panahong ito na kung saan busy ang maraming mga tao, laging sinasabi, pag may oras. Pag may oras. Lagi nating sinasabi at lagi nating filosofiya kahit man sa trabaho, saan man, na pagdating sa Diyos, lagi na lang natin sinasabi, pag may oras. Tama, hindi. Pero sa school, hindi mo pwedeng sabihin pag may oras, pag absent ka, absent. Hello? Demerit. Walang grado. 0 pag absent ka. Tama, hindi. Sa trabaho, wala ka, absent ka,
walang sahod. Hello? Blacklisted. Amen? Sa business, wala ka, hindi ka nag-business, walang kita. Tama, hindi? Kaya sa business, sa trabaho, sa lahat ng ginagawa na, lagi sinasabi, may oras ako dyan. Maggawa ako, magbigay ako ng oras. Hello? Pero pag kay God, hello? Punta tayo sa church, pag may oras. Basa tayo ng Bible, pag may oras. Mag-prayer tayo, pag may oras. May fellowship tayo, pag may oras. Hello? Ano kaya kung sabihin sa iyo ng Panginoon? Lord, bukas po, Lord, ha? Sabi ng Panginoon, pag may oras ka pa bukas. Because ngayong gabi, wala ka ng oras. Kukunin ko na oras mo. Hello? Magriliklamo tayo, Lord, wag naman, Lord, wag pa muna ngayon, di pa muna ngayong gabi. Wag! Ilagi na lang pag may oras eh. Pag sa akin, pag may oras. Pero pag sa maraming panahon, nagbibigay ka ng oras. Amen? Hey, it is God who give you the time. It is God who give you the day. It is God who give you the weeks. It is God who give you the months. It is God who give you the years. Hindi ka makakarating sa oras na to kung hindi tayo binigyan ng Diyos ng oras. Amen? How come that God is the last na nakasulat na sa Bible, hey, God should be the first? Kasi open times, maraming mga believers, hindi nila na-realize na, nga pala, no? Ito, like ko sabihin sa inyo, importante ito. Testimony man niya yan eh. Open times, ang business binubukas, Sabado at Linggo, pati trabaho. So let me say this, wala pa akong nakitang Kristiyano na nagbukas ng business Linggo, Sabado, na yumaman. Pareho lang naman eh, di ka naman yayaman eh. Pero marami ako nakitang Kristiyano na inuna ang Diyos, walang Sunday, inuna ang Diyos, pinagpala ng Diyos. Bakit? Pag naintindihan mo, pag inuna mo yung Diyos, ang Sunday mong kikitain, ilagay niya na sa Lunes, mas marami pa. So, sa mga bago, naintindihan natin. Pero pag matanda na kayo, hindi na kayo dapat mabago niyan kasi una talaga sa Panginoon eh. It is a policy sa amin. Policy ng parents ko mula pa noon. Kinagisnan na po namin yan. Mayroon kaming kunting lupa sa Visayas. Mayroon kaming truck, kargahan ng tubo. Pinupudyan na dala yan sa sentral. Pag nagpapagapas na pak, dala sa sentral. O kung gapasan na, wala, tapos na yung amin, ganyan, i-hard yung aming truck, papuntang sentral. Kuminsan, 2-3 araw bago makalabas. Kasi maraming pila-pila eh. Parang aso karera dyan. Ganun. So, policy ng tatay yan. Pag Sabado, hindi na pwedeng kakargahan ng tubo yung truck namin. Stick na yan dyan. Or even Friday, hindi pwede. Kasi, baka maalanganin. Ang truck namin, ang dinadala yan, papuntang bayan. Kasi 7 kilometers ang aming bahay sa church, sa bayan. So, gagawin ng tatay niyan, ganyan. Ganyan laging policy. Pag Saturday, Sunday, naka-ready na yan. Dahil lahat ng mga workers, lahat ng mga manggagapas, lahat ng mga tao niyan, okay, pupunta tayo sa bayan, libre kayo sa pamasahe, back and forth, sumakay kayo sa truck. Gano'n na. Kaya punong-puno ng, punong-puno ng tao. Paglinggo, punta. Ang nanay naman, sabi ng nanay, walang sahod hanggang hindi nakatapos ng service. Kaya lahat ng tao, punta muna sa simbahan. Pagkatapos service, doon na si nanay bigyan na ng mga sahod tong mga tao. Tapos, mamalingki kayo kasi gilid lang ng simbahan, palingke. Okay, palingke. Pagtapos ng palingke, hindi na kayo mamamasahe pauwi. Bakit? Sakay kayo lahat sa truck, balik tayo doon.
Di ba? Good deal. Amen? Ganun po. Unahin muna si God. Tapos yan, habang ang nanay nagbibigay ng sahod. Kasi alam mo, may mga hindi mananampalataya. No? May nagbibigay ng sahod. Sasabihin niya, alam niya kung mga sino, mga sugarol, yung mga nagkakwaho, ganyan. Ikaw ha, tatandaan mo ito. Pag itong perang ito, malinis ito, pang susugal mo ito, talo ka na sa sugal. Mauwi. So wala kang pagkain. Ayan. Mga nagsabungero. Kasi sabong din po, linggo eh. Iba, pupunta sa sabungan. Sasabihin na, tandaan mo ito. Pag isasabong mo itong perang, pinaghirapan mo ito, curse ka. Hindi ka mananalo sa sabong. Ganun na kagad. Ganun ka, Kwan. Bakit po? Because ginagaydan na yung mga taong gusto nyong magiging maayos ang mga buhay niyo. Maglingkod sa Diyos, unahin si God. Pag inuli mo si God, huli ka rin sa blessing. Gusto mo? Kayo nga di ba? Punta sa S&R. Pambihira sa pila pa lang. Ang dami ng tao. Huling-huli ka. Ha? Ang bibilihin natin, cake lang. Pagkatapos ang dami pila, it's not worth. Huwag na tayong bumili. Mulita na. Sa pila pa lang. Bakit? Tauli ka Huli ka Amen? Oh. Sa linya sa langit. Parating sa blessing, sabi ng Panginoon, huli ka. Huli ka. Bakit? Hindi mo ako inuuna. Bago magrereklamo ka, Lord naman. Abay, pambihira. First come, first serve rin Hello? Amen? Ganun lang So you must draw near to God. Wala pong favoritismo si God. Pero tandaan niyo po ito, pag malapit ka kay God, hindi po pwedeng wala kang favor. Hello? Ano pa? Believe in God that who He is. Panampalatayanan mo. He must come to God, must believe that He is. Amen? Okay? Ha? Ano pa? You have to have faith in God, draw nigh to God, believe in God who says He is. Tapos seek God. At mayroon pa niyan, seek God early. Una talaga si God. Seek God. You won't find God unless you intentionally seek Him daily. Hindi mo siya bata. Kung ihuli mo si God, usually yan, huli na yan siya. Pag hindi mo siya unahin, may tendency yan sa buong araw, huli si God. Kalimutan mo. Hello? Kaya sabi niya, seek Him, what? Seek Him early. The more. Kaya sa akin, yung dati nung una na pag may oras, ngayon hindi na. Dapat ang terminology ng bawat Kristiyano, I will make time for God. Hindi no time, no. I will make time for God. Unahin ko muna si God, lahat maging maayos. Pag hindi ko siya nauna, nako, delikado. Amen? So, no time for God, papalitan. Make time for God. Unahin siya, seek Him. Seek Him early. Amen? Okay, una. Okay, men of faith, what? Are rewarded by God. Ako. Pag ikay nagtitiwala sa Diyos, may reward ka. Bakit po? He that must, sabi doon sa verse 6, i-plus mo verse 6, sabi niya, he that cometh to God must believe that He is. Why? He is the rewarder of them that diligently seek Him. Pag mag-believe ka kay God, you will be a person that will be rewarded by God. Amen? Okay, men of faith are rewarded by God. Not all men will be rewarded. Hindi po lahat. God doesn't reward everyone. Only those who live by faith. Hello? Gusto nyo ma-rewardan 2021? Kailangan mamuhay ka sa nampalataya, hindi ka mamuhay by sight. Ano sabi? Ano sabi? Sunod, move. Ano sabi? Yun lang yon? Okay. Bakit wala tayong verses? Doon sa huli pa. Pangalawa. Bilis. Men of faith are motivated by godly fear. Ang mga tao na may pananampalataya sa Diyos, motivated sila. No?
nasususugan sila ng ano, may takot sa Diyos yan. Godly fear. Noah, sabi dun sa verse 7, by faith Noah, being warned of God of things not seen as yet, moved with fear. What? Prepared an ark to the saving of his house, by the which he condemned the world and became heirs of righteousness which is by faith. Nung sinuwa na ng palataya, pambihira, mayroon siyang godly fear. Ano yung godly fear? Tingnan niyo po. Fear to disobey God. Takot si Noah na mag-disobey sa Diyos. Yan ang godly fear. You are afraid to disobey God. Hello? That's a healthy, sacred, respectful, and reverential fear. Yan po yung tinatawag na fear ng isang mananampalataya. Na ayaw mong malapastangan, ayaw mong mapahiya si God, ayaw mong mapalungkot si God sa buhay mo. Kaya ayaw mong mag-disobey. Amen? Noah's faith made him obedient to what God said to do. Alam. Sabi niya, kahit imposible ito, hindi ko pa nakita ito. Hindi pa nangyari ito sa buong mundo, but I need to do this. Prepared an ark. Grabe. Never before nakakita ng ulan. Wala pang ulan sa panahon ni Noah. Lahat po yon ang mga ginagawa na kay mahaba ang buhay ng mga tao. Wala pang ulan. Wala pang flood. Ang mga halaman ay nadidiligan through the mist. Ang mist ay hamog. Amen? Ganon ka clean ang kanilang environment. Kaya ang iba, pambihira, nagkaka-hundreds of years ang kanilang buhay. Bakit po? Kasi talagang ang kanilang environment napakaganda. Noah, when he recognized that God was going to do something bad, ang lumang ginawa, ayon sa sinabi ng Diyos, He prepared. Kaya alam nyo, dapat nakahanda lagi. Kala ko'y naniniwala, kaya ito ang mensahe ko, that we must face 2021 with fear, with faith, and with prayer. Alam mo bakit? Kasi handa ka pag hinarap mo ang 2021 sa pagitan ng pananampalataya, kahit ano pang mangyari dyan. Amen? Pero kung ikaw hindi naghanda, nako, delikado ka. Your fear of God is shown through, saan? Obedience. Otherwise, you do not fear Him. Na ipapakita mo lang ang totoong may respeto ka, ay may takot ka sa Diyos, pag ikay sumusunod sa Kanyang mga salita. Yun lang yan eh. Okay? Now, men of faith are motivated by godly fear. Ano yung una? Men of faith, what? Are rewarded by God. Hindi lahat pong tao nire-rewardan ng Diyos. Yung lang nagtitiwala sa Kanya. Pangalawa, men of faith motivated with godly fear like Noah. Next, number 3, tapusin na natin, men of faith take risk and obey God. Ito, kung nais kong intindihan, ano talaga yung faith? Ito po yan, 1 Corinthians 16:13. Ano sabi niya? Watch ye, stand fast in the faith. Quit you like men, be strong. Alam niyo, kapag makita mo yung taong masyadong confidence sa sarili, pride yun. Kapag nakita mo yung tao, so much ang confidence niya sa Diyos, faith yun. Hello? Kaya sabi niya, stand fast in faith, in the faith. Now, balik tayo doon. Faith, tandaan yan, is risking a failure. Pag ikay mag-exercise ng iyong faith, there is a risk of failing. Kaya lagi kong ini-emphasize na I'm not afraid to rest in faith, mga kapatid. Alam mo bakit? Kung wala kasi akong gagawin at di ako magtiwala sa Diyos, ano magagawa ko? Nothing eh. I rather exercise my faith.
There is a risk on it. But I'm not afraid. Bakit? Hindi naman ako nagtitiwala sa sarili ko. Magtitiwala ako sa Diyos eh. Siya naman ang expert sa imposible. Hello? Huh? Faith is risking a failure. They may look like a fool in obedience to God. I may be a fool in obedience to God. I may be laughed, but a lot of faith. Tingnan mo si Noah. Nung siya ay nanampalataya sa Diyos, ang ginawa niya, gumawa ng arka sa bundok pa, hindi sa kunwari si Noah. Si Noah po hindi gumawa ng arka sa seashore. Wala. Saan siya gumawa ng arka? Sa bundok. Sinong tao gagawa ng arka sa bundok? Kung hindi siya naniniwala, paano makarating yung tubig dito? Bundok to eh. Amen? Pero alam niyo mga kapatid, yun ang pananampalataya. Pero sa harap ng maraming tao sa palibot, sa paligid, ay ano? Noah, bubo. Noah, fool. Loko-loko. Tignan mo gumawa ka ng arka sa bundok. Tapos wala pa namang flood mula pa noon hanggang ngayon. Wala pa. Kaya alam nyo, si Noah nag-preach ilang taon. Habang gumagawa si Noah ng 120 years, gumagawa ng arka, nagpipreach si Noah, wala man lang naniwala kahit isa. Why? They look, Noah, people around think that Noah was a fool. Was so foolish. Pero si Noah, hindi nagpatinag sa sabi ng mga tao. Hindi nagpatinag sa sabi ng mga kapitbahay. Hindi. Ano ang concern ni Noah? Nagsabi ang Diyos na magkaroon ng flood. Tutunawin at gugunawin yung mundo rito sa magitan ng tubig. I must prepared. Hello? Amen? Kaya alam nyo mga kapatid, totoo yan. Men of faith take a risk. They will maybe laugh at people around them. Pwede silang ibuli. Like the scorners. Ano sabi? Tingnan nyo. Itong sabi ng mga scorners. Kahit na sa panahon natin may mga ganyan. 2 Peter chapter 3 verse 9. The Lord is not slack concerning His promise. Kaya sabi ko sa inyo, na pag sa pangako ng Diyos, 100% ibigay natin tiwala. Sa pangako ng tao, may reservation. Bakit? Tao yun eh. Pwedeng magbago yan. Pero sa Diyos, hindi. Amen? Anong sabi diyan? The Lord is not slack concerning His promise as some men count slackness, but is long-suffering to usward. Not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Why? But the day of the Lord will come as a thief in the night. In which the heavens shall pass away with a great noise, and the elements shall melt with fervent heat. The earth also and the works therein shall be burned up. Yan na yan, oh. Tuloy. 11. Muna. Seeing then that all these things shall be dissolved, what manner of person ought ye to be in holy conversation and godliness? Sinasabi yan sa mga believers sa atin. Alam na natin na mangyayari yan. Lahat ng ito, lahat ng iyong investment dito sa lupang ito, lahat yan, magwawala yan, madidissolve yan. Anong klaseng tao ang pamumuhay mayroon ka bilang anak ng Diyos? Tama? Okay? Now, verse 3. Balik tayo sa verse 3. Ano sabi? Yan yung mga scorners. Knowing this first, that there shall become in the last days scoffers. Yan yung mga scoffers. Yan ang nagkakuhan, namumusong. Yan yung mga bullies. Walking after their own lust. And saying, where is the promise of His coming? Nangako ang Diyos noong pang panahon. Ngayon, wala pa. For since the fathers fell asleep, nangamatay na yung mga matatanda, wala pa rin. All things continue as they were from the beginning of the creation. For this they willingly are ignorant of, di nila alam, that by the word of God the heavens were of old, and the earth standing out of the water and in the water. Nangyari, hindi. Karoon ng flood. Tingnan nyo, whereby the world that then was being overflowed with water, what? Perish. But the heavens and the earth which are now, by the same word, are kept in store, nakareserba na.
reserved unto fire against the day of judgment and perdition of ungodly men. Kaya sabi niya, but beloved, be not ignorant of this one thing, that one day is with the Lord as 1,000 years, and 1,000 years is one day. Ano sinasabi ng Panginoon? Sa Panginoon, siyang may hawak lahat ng oras. Sinabi ng iba, ang tagal na. Ang Panginoon, sabi niya, ang 1,000 years, isang araw pa lang yan. Kaya kung bilangin, sa pananaw ng God, ang 2,000 years mula, sinabi yan, mga kapatid, 2 araw pa lang kay God. Sa atin, 2,000 years, tagal na. Pero sa Diyos, hindi. Siyang may hawak eh. So therefore, mga kapatid ko, sa Diyos, pag siya'y nangako, sigurado, hindi po yan napapako. Kaya, mangyayari at mangyayari. Tingnan niyo ang sitwasyon. Naranasan niyo yung lindol na bingi? Kagabi? O kaninang maga? Kaninang maga? Nalindol. Mas, o napon. Sabi siya doon sa Laguna, sa mga kaibigan ko, mas malakas dito sa amin. Sa akin nga, parang hindi naman gano'n eh. Oo. Biro mo, pahuli na lang na buwan, may lindol pa. Pero COVID-19, tapos ng COVID-19, putok. Ano? Putok ng bulkan, COVID-19, ano pa? Bagyo dito, bagyo doon. Baha dito, baha doon. Hey, lindol pa. Alam ba ninyo isang signs yan? Mga sign yan na Jesus Christ is coming back? Oh. So, anong gagawin natin? Makinig kayong magi, kung kayo matagal nang hindi naglilingkod sa Panginoon, ang dami na ninyong panahong sinayang. Ang dami ng panahon, makinig kayong magi, a years spent away from God or backsliding years are years of loose reward and no reward. Nanawaan niyo ba? Pag may mga panahon nang hindi nyo na paglingkod sa Diyos, wala kayo. Dapat yung mga panahon na yun, nag-a-accumulate ka na ng reward. Nawala lahat yun. Zero ka pa. Kaya ako, lagi kong sinasabi, ang backsliding state, wag mo nang balikan. Bakit po? Because wala kang magigain na anumang reward doon. Ngayon, kung nandito ka na ngayon at may oportunidad ka ngayon, double time kasi marami ka nang nasayang na panahon. Oy! I have a message entitled, nagawa ko na yan, baka next week, finish line, lay down the crown. Finish line, lay down the crown. May mali-lay down ka kaya kung hindi ka nagmatapat. Hello? Kaya alam niyo mga kapatid, importante. Importante ang katapatan sa paglilingkod. We are accumulating crowns. We are accumulating rewards for eternity. Kaya importante na hindi po pwede na magsabi ka, may panahon pa, pwede pa akong magliwali, pwede pa akong maglaro sa pabuhay Kristiyano. No way, wala nang oras. Sayang. Makinig kayo maigi. Years. Ilang taon mula ikaw ay naglingkod. Hanggang ngayon. Tapos ngayon ka mag-backslide, ang dami mo nang na-accumulate na reward. Pag nag-backslide ka, lahat yan, bura. O, paano? Ubus lahat yan. Burned with fire yan. Hindi yan will last. Kasi it will be considered wood, hay, and stubble. O, kaya mga kapatid, sayang. Sabi ko nga sa inyo, sayang. Pag ako magbabackslide pa, marapit na ako sa finish line, ang dami ko nang na-accumulate na reward pagkatapos. Itatapon ko ito sa isang iglap lang, sa isang kasalanan lang, sa isang paglayo sa Diyos. Ay, hindi na. Mahirap ko nang i-accumulate yan. Hindi ko na pwedeng balikan yun eh. Are you with me? Naintindihan nyo ba? Hindi ko na po pwedeng babalikan ang mga nakaraan na hindi na ako maka-accumulate ng reward kasi tapos na yun eh. Ilan na lang panahon, kapiranggot na lang. Kaya, double time your faithfulness to God. Serve the Lord now, not tomorrow. Or else tomorrow will never come. Amen? There is always a risk.
Tingnan niyo po. Move. When God promised, no matter how long it will take, it will surely come to pass. Because God cannot lie and He never fails in His promises. Amen? Therefore, put your confidence or your whole and total trust in Him. Yun ang kailangan gawin natin. Pagdating ng 2020, lagi kong sinasabi, isang taon lang. January 1, simula sa January 1, count ka na naman hanggang December 31, isang taon lang. Panatilihin mong matapat ka, hindi ka magbabackslide sa taong yan. Para ano? Isang taon na naman, deposited in heaven. Isang taon na naman. 12 months. Ilang days? 365 days. Lahat yan ay paglingkod ko kay God. Nakadeposit na naman sa langit yan. May reward na naman yan. Kung backslider ka, paano? Hala. Sayang yung 2020. Wala kang naipaglingkod. Are you with me? Kaya ganun. Bilangin na natin isang taon lang. Tomorrow, magpapasalamat ako. Magpapasalamat tayo. Panginoon, tapat nyo sa isang taon. Salamat po. Amen? Express ko yung pasasalamat ko sa Panginoon. Salamat sa pamilya ko. Salamat sa Panginoon. Amen? Pagkatapos yan, bibilang na naman ako. January 1. Isang taon na naman. Bakit mga kapatid ko? Kasi si God hindi kailanman nangako na hindi natutupad. Si God kailanman hindi napifail sa kanyang pangako sa atin. Kaya, panghahawakan ko ang pangako niya. Amen? Kaya tatandaan niyo po yan. He cannot lie. He never fails in His promises. So doon pa rin tayo hahawak. Now, there is always a risk, pero I don't care. Dahil ang Diyos nangako, hindi niya ako mabibigo. Hello? I must take my faith. It's a risk. Pero mga kapatid, nangangako si God, hindi naman napifail si God eh. Di doon ako manghahawak sa pangako ni God. Pa hindi ako mabibigo. Naunawaan niyo ba? Okay? Now, tingnan niyo po ito. Risk. Risk. To laugh is a risk appearing a fool. Pag ikay tumatawa daw, may risk dyan. Maraming magsasabi, loko-loko, tumatawa. Risk yun. Pwede kang i-judge ng tao. Tumatawa, sira ulo. Siya lang mag-isa. Nasira na ng bait. Risk yun eh. To laugh is to risk appearing a fool. Pag iiyak ka naman, to weep naman, is to risk appearing sentimental. Kaya ganyan yan, kasi marupok ang dugo. Hello? Masyadong emotional yan, kaya pala iyak. May risk pa rin eh. Tatawa ka, may risk. Iyak ka, may risk. Ano pa? To reach out for others is to risk in involvement. Kaya sabi, pakitang tao lang yan. Kaya tumutulong yan, kasi yan, ay, there is always a risk eh. Ano pa? To expose feelings is to risk exposing your true self. Pag-express mo yung damdamin mo, hindi ako naniwala dyan. May risk lagi. Ano pa? To place your ideas, your dreams before a crowd is to risk their loss. Kaya maraming mga tao, lagi yan titingnan nila na ganun. So anong gagawin mo? Pag hindi ka magre-rest, gagamit ng pananampalataya, so what? Wala kang mangyayari. Amen? To love is to risk not being loved in return. Pag mag-ibig ka, pag mapagbigay ka, mayroong tendency, hindi ka mamahalin ng minamahal mo. Hoy! To live is to risk dying. Pag nabubuhay ka, may risk yan. Mamamatay ka. There's always a risk in any area of our life. To hope is to risk despair. Nung umaasa ka, patas di nangyari. O despair ka na naman. Nanuhan niyo ba yung sabihin? In every moment at saka event ng ating buhay, in every level, pag ikay namumuhay, may risk lagi. So anong gagawin? Sabi niya, to try is to risk a failure. Pag mag-try ka, may tendency, hindi mo ma-fulfill. So what should we do? Sabi nga, but risk must be taken. Why?
Because the greatest danger in life is to risk nothing. The person who risks nothing, does nothing, has nothing, and is nothing. Kaya ako po, ang tao, na I always take a risk using my faith. Lagi kong sinasabi sa inyo, yung nakatatak na sa puso kong statement, I rather aim the star, take a risk. Nung tinira ko yung star, hunter ako eh. Hindi ako tumama. But at least, malaki yung buwan. Nasapu ng buwan. Ang buwan ang tinamaan. At least may natamaan akong buwan. Bakit? I take a risk eh. Than just standing here, doing nothing. Pagkatapos sabi niya, that's standing just in my ground. And later, I will end up in the dirt. Pasubsob ka pa. Amen. Mas gusto ko pa na at least I attempted something that it's unbelievable. That surely I will fail if God will not let it happen. Yan ako eh. Ako yung tao na kahit hindi ko na kaya magtitiwala ako sa Diyos, manampalataya ako sa Diyos, at gagawa ko something na kahit hindi ko kaya, surely it will fail. Pero pag nangyari ang aking hinangad at ang aking ginawa at ang aking pinagtiwala sa Diyos na fulfilled at nangyari, it is not me. It is God who made it possible. Kaya to God be all the glory. Amen? Ganun ako eh. Yun ang aking pananampalataya ayon sa basihan ng salita ng Diyos. Kaya I always risk a failure. Sabi ko nga sa inyo eh. Kaya I motivated my family. Si Solomon, nakuha niya yan eh. Pero mas grabe sa kanya eh. Lahat ng matatanggap niya, ibalik niya. Sa anong paraan? Ako nga may reservation pa eh. Siya, wala. Pero sa palagay mo, ipifail ka ni God? Kung lahat ng pagtitiwala mo sa Kanya lang? Sa palagay mo, papatayin ka ni God? Sa palagay ko, gagutuman ka ni God? Sa palagay mo, sisirain ni God ang lahat ng pangarap mo? No way! Bakit? Ang pangarap mo para sa Kanyang glory and honor, hindi naman para sa iyo eh. Amen? Kaya sabi ko, I can just do so much. I will do what the Lord has entrusted me and what God had given me. At gagawin ko yan for His honor and for His glory. Bakit ko ginagawa ito? Dahil nanampalataya ko sa aking Diyos eh. Na may gagawin siya hanggat wala akong gagawing extraordinary para sa Kanya na hindi ko nakakayanin. Wala akong ma-expect na ang Diyos may kikilos extraordinary gagawin in favor to me. Wala. Kaya talagang aking stretch, sabi nga, faith is stretching. I-stretch mo ang iyong capacity. Yan ang totoong faith. Hindi yung faith na, sige Lord ha, ito ibibigay ko sa iyo Lord, konti lang to ha, pero mas marami na tira. Ako hindi ganun eh. Lord, kung may matira, konti, para bukas lang. Lahat ng ito, ilalarga ko para sa iyo. Pero itatras ko na ang bukas ko at ang isang buwan ko, 2 buwan at ang buong taon ko, hindi mo ako gugutumin. Yun ang faith. Ha? Bakit ho? Because when I attempt something impossible for God, then He will do something impossible in return for me. Yun ang expectation ko eh. So anong gagawin ko? I will expect something big na gagawin ni God. Pero inuna ko na ang magagawa ko. Naunawaan niyo ibig ko sabihin? Mga kapatid ko? Ganun yan. To risk. Trying is to risk a failure. But risk must be taken because the greatest danger in life is just doing nothing. Wala ka nang magagawa. Hindi ka pa mag-attempt something for God great. Amen? Limitado ka na nga. Bakit di mo exercise ang pananampalataya mo? Kailangan kasi yun eh. Kasi sabi diyan, the danger of life, the person who risks nothing, does nothing,
has nothing and is nothing. Bakit po? Hindi niya in-exercise ang kanyang pananampalataya. At ang pananampalataya, kailangan natin sa 2021. Kinakailangan, pag mayroon kang gustong abutin, kailangan ng pananampalataya sa Diyos. Kinakailangan doon ka manalig, hindi sa galing mo. Hindi doon sa mga tao. Nakala mo makatulong sa'yo, doon ka tumingin. At ang mga tao, darating na lang, ilalagay ng Diyos, ibibigay ng Diyos. Ganyan yung sistema ng God. So anong gagawin natin? Sundan natin yung sistema niya. Hindi yung sarili natin. Tumayo tayong lahat. Are you a man and a woman with faith facing 2021? Ha? Tingnan ninyo kung ano man nais yung gustong abutin sa 2021. Each and every one of us has a dream. Anong gusto nyong abutin? Pero sa pag-abot nyo yan, sarili lang ba yan o Diyos ang ma-magnify at mag-glorify? Hindi kayo haharap sa 2021 na wala kayong matatag at matibay na pagtitiwala sa Diyos. Dahil we don't know kung anong mangyayari sa 2021. What I want is this, I just be a man of faith, a woman of faith. I am people with faith that will put our confidence, my confidence in God. That when I put that confidence in God, I will never be afraid what will happen sa 2021. I will never hesitate to move forward sa 2021. Why? Alam ko, kasama ko ang Diyos at tutulungan niya ako sa lahat ng mga endeavor ko na magtatagumpay dahil sa Kanya ako nagtitiwala, hindi sa aking magagawa. Will you do that ngayong gabi? Believe in God. Trust in God. Idulog nyo lahat anong mga endeavors nyo gusto nyo gawin sa 2021. Ask God to help you. Ask God to guide you. At hindi kayo gagawa lang na sa inyong sarili lang. Dahil kung sa sarili nyo lang, hindi magtatagumpayan kung hindi yan sa kalooban ng Diyos. Focus on God. Seek God in the things that you do. Ano man yung mga trabaho na yan, i-ask nyo si God. Come on. Open ko yung altar, you come. Dito sa altar. If the Lord has spoken to your heart. Kung kayang magpunta dito sa altar, punta. Kung dyan sa upuan, sa upuan. Pero kinakailangan harapin natin ang 2021 na magtitiwala tayo sa Diyos. Na tayo ay hindi kakalas sa Kanya. Na hindi tayo kakalas sa Kanyang mga salita. Hindi tayo kakalas sa Kanyang kapangyarihan, sa Kanyang kalakasan, sa Kanyang magagawa. Pabor sa atin. Idulog nyo mga trabaho nyo. Idulog nyo mga kalusugan nyo. Idulog nyo ang inyong pamilya. Idulog natin ang ating pangarap. Kayo mga kabataan, anong pangarap nyo? Idulog nyo ang inyong mga businesses. Idulog natin lahat. Let us be a man of faith and clinging and cleaving together and say, God, I will not be successful 2021 kung wala kayo. Hindi namin maaabot ang nais naming abutin kung hindi nyo ako tutulungan. Tulungan nyo ako, Panginoon. Ang ministering pinagkatiwala nyo sa akin. Ang pamilya ko. Gabayin nyo kaming hindi kami lumampas, hindi kami lalayo sa inyo. Sa 2021, no matter what, decide in your heart right now na kahit anong mangyari sa 2021, masumpungan ka, determinado ka na naglilingkod kang matapat sa Panginoon kahit ano pang kahirapan ang maranasan. Promise that to God and let God do beyond. Amang banal na kilang Diyos, let Conception Bible Baptist Church, a church whose faith is in you this 2021. Ang mga membrong sa bahay, ang mga viewers namin o Diyos, na huwag naming kakaligtaan, huwag naming ipifail kayo. Na Panginoon, magtiwala kami sa aming kakayanan, magtiwala kami sa aming abilidad, magtitiwala kami sa aming magagawa. Kung di magtitiwala kami sa iyo na siyang gumagawa in favor to us. Help us, Lord, to face with courage, to face with power and strength 2021, because our
trust, our confidence was in you. At anumang gagawin namin, Panginoon, gagabayin ninyo. Oh God, make our life a life that is righteous in thy sight. Help us, Lord, not to live a life in wickedness, not to live a life in sinfulness. Lord God, we dedicate ourselves, we dedicate our church, that this church will live a godly life, a righteous life, that we will not be deceived and we will not be involved in worldliness. Help us, O God, to live a godly life na kung saan kayo lamang ang siyang mag-keep sa amin. Kayo lang ang mag-clean up sa amin. And Lord, hindi kami magiging careless Christian living in this world, but we will make sure that our life is always in accordance to your will and in accordance to your plan. Help our life to be a life that is a light in this darkened world. Help our life to be a salt of this world which has savor, that people will see the difference as they look on us. Lord, make our life a great testimony for others to see. Dahil alam po namin, Panginoon, once na itong buhay na ito ay aming nasira, dinungisan namin ang mga taong tumitingin sa amin ay hindi na maniniwala sa amin. Oh God, please, preserve our life in purity, in godliness, in sacredness, para po ang aming patutuo sa ibang mga tumitingin sa buhay namin ay continually be there that will lighten their pathway. Oh God, bless our church as we anticipate our Thanksgiving tomorrow. At kayo po maluwalhati, magpala sa bawat isa. Kiniklaim ko ang success and victory at ibinibigay ko ang lahat sa inyo, Diyos. At tinataas namin ang inyong pangalan at wala nang iba. For this will I pray in Jesus' name. Amen and amen.